Naglalaki ang mga barko, helicopter at eroplanong pangmilitar. Ang ibinida ng China sa isang recruitment video na nagpakita rin ng ilang inaangging teritoryo sa South China Sea. Pero hindi na nababahala Pilipinas. Sabay pagmamalaki naman ang modernisasyon ng ating hukbong sanatahan. Ang mga bago nating gamit pang militar, silipin sa report ng saksing si Ian Cruz. Noong unay mala MTV ang bahagi ng videong ito na nagbibida sa galing at pagiging cool pa nga ng mga kabataang Chinese. Pero maya-maya pa, ibinida na ang mga kakayahang pandagat ng Chinese military. Sabay pakita ng mga pinag-aagawang teritoryo ng Japan at China sa East China Sea, gayon din ang ilang teritoryo sa South China Sea kung saan bahagi ang West Philippine Sea. Kaya naman kontrobersyal ang video na ito para sa pag-recruit ng hukbong pandagat ng People's Liberation Army na pumupukaw sa kanilang nasyonalismo. Sabi ng isang analyst ng National Defense College, pagpapakita na ito ng military might ng China upang ipabatid sa lahat na handa sila kahit humantong sa giyera ang issue. Sa gitna raw ito ng pagpapakita ng interes ng Amerika sa mga territorial dispute ng China. Dahil propaganda ito, gusto nila ipakita na malakas kami, handa kami, and gusto nila iparating na amin itong teritoryo na ito. Gayunman, hindi nababahala sa ngayon ang Defense Department. It's a normal training video for anyone. Meron din naman tayong mga ganon. Ang territory naman nila yung yung nandun sa mainland China. So wala naman tayong pinoproblema doon. Sabi naman ng Foreign Affairs Department at ng US Embassy. Committed tayo sa peaceful resolution ng dispute dito sa South China Sea. And part nga nun yung arbitration process natin. I think what will promote stability in the region are legal, peaceful, and diplomatic means to settle disputes. And the United States feels very strongly about that and supports those efforts very much. Bagamat pangalawang military spender na sa mundo ang China dahil sa laki ng inilalaan nitong budget para sa militar, unti-unti na rin naman daw umuusad ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Kanina, 8 Bell 412 EP choppers mula Canada at 2 Agusta Westland choppers mula Italy ang formal lang na i-turn over sa Philippine Air Force sa pangunguna ni Defense Secretary Voltaire Gazmin. Ang 3 Bell chopper ipagagamit muna sa Presidential Airlift Wing para sa mga VIP sa Apex Summit. May 6 pang Agusta Westland chopper sa darating sa taong ito. Ang Philippine Navy ang unang nagkaroon ng mga Agusta Westland na sumasampa sa malalaki nating barko na BRP Gregorio del Pilar at Ramon Alcaraz, mga floating asset na karaniwan nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Gate ng Philippine Air Force, hindi raw gagamitin sa external defense o sa West Philippine Sea ang mga bagong chopper. Sa West Philippine Sea ba yun? Hindi. Ano lang yan for internal security operations, AHADR operations, and other security engagements. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.